Happy? Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo, Kapitulo 39, versikulo 1 hanggang 3. Pagtatapat ng taong nahihirapan. Ang sabi ko sa sarili sa gawa ay mag-iingat at hindi ito kuhayaang ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala. Ako'y di magsasalita habang nakapalibot silang mga masasama. Ako'y sadyang nanahimik, wala akong sinasabi. Hindi ako nagsalita maging tungkol sa mabuti. Ngunit lalo pang lumubha paghirap ng sarili. Ako'y lubhang nabahala. Nangangamba ang puso ko habang aking iniisip. Lalo akong nalilito nang di ako napakatiis. Ang sabi ko ay ganito. Yun lang po, maraming salamat. Purihin Panginoon, God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nasa 39 na kabanata sa aklat po rin po ng mga awit. Sa talata 4 hanggang 5, ito po ang naksaad. Yahuwah, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaanong katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao ay parang hangin damaraan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang kapurihan at ang kapasalamatan ay lagi sa Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo, chapter 39, verses 6 to 9. O kaya'y parang anino na nawawala. Abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan, ngunit kapag siya ay namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. At ngayon, Panginoon, ano pa ang aasahan ko? Kayo lang ang tanging pag-asa ko. Iligtas niyo ako sa lahat kong kasalanan at huwag niyong hayaang pagtawanan ako ng mga hangal. Ako'y mananahimik at hindi na ibubuka pa ang aking bibig dahil nanggaling sa inyo ang pagdurusa kong ito. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 39, verses 10 to 11. Huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil, sa hampas na tinatanggap, ang buhay ko'y makikitil. Kung ang tao'y magkasala, ang parusa mo ay galit. Parang isang gamugamong pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao'y hangin lamang ang kaparis. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin muli ang Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay nakapagbasa ng Biblia sa bawat araw. Tayo nga po ay nasa Psalms chapter 39 na, 12 to 13 ang ating pong babasahin. Sabi po dito, dinggin mo ang aking panalangin o Panginoon. Pakinggan mo ang aking daing. Huwag kang maging bingi sa aking pag-iyak, sapagkat ako'y isang dayuhan sa harap mo, isang panauhin na tulad ng aking mga ninuno. Ilingon mo sa akin ang iyong tingin upang ako'y guminhawa bago ako pumanaw at tuluyang mawala. So dito makikita po natin na talagang ang buhay po natin dito sa lupa. Ito po ay pansamantala lamang. So dito nga inilarawan ni Haring David niya na yung sarili niya bilang dayuhan at panauhin. So dito, ipinapaalala rin po nito na yung mundo po na ating ginagalawan, yung ating tinitirhan, ito po ay hindi permanente nating tahanan. Tayo ay naglalakbay lamang dito sa mundong ito na walang kumbaga ito ay pansamantala lamang. Pero yung buhay na walang hanggan, ito po ay mula sa Diyos, na kung saan yung buhay na walang katapusan, ito po ay nasa kamay ng Diyos. So dito makikita po natin na talagang ang Diyos ay nakikinig po doon sa taos-pusong nananalangin. So dito ay makikita natin na si David na yung kanyang daing, talagang yung kanyang puso ay talagang mararamdaman natin na talagang sugatan. So ipinapakita lang po nito na yung Diyos ay talagang yun ang kanyang tinitingnan, hindi yung magagandang salita na binibigkas. So laging ang tinitingnan ng Panginoon yung puso ni Haring David, hindi ito sa magagandang salita. So dito makikita natin yung Panginoon ay
hindi siya nakukuha, no, sa pamamagitan ng ating mga magagandang pananalita, kundi andun pa rin po na yung Panginoon ay tumitingin pa rin sa puso ng nananalangin. So dito dapat nating makita na talagang may mga panahon sa ating buhay na dumarating po yung panahon ng ating kahinaan. So sa pagdumarating po tayo sa panahon ng ating kahinaan, dapat po tayong lumapit sa Diyos, no. So baga dito lamang tayo makakatagpo ng kaginhawahan, no. So ibig sabihin ay ito po isang paalala na yung ating pagod, yung ating lungkot, yung ating panghihina, no. Ang Panginoon Diyos po yung ating kanlungan ng lakas na pwede magbigay po nito. So dito makikita din po natin sa ating binasa na talagang yung hapag ng Diyos, no, siya lamang yung pag-asa ng psalmist sa kanyang mga panalangin. So dito po natin makikita na talagang ang Panginoon ay siya ay Diyos na mahabagin, no. At dito makikita natin na talagang yung kalinga, yung kaligtasan, yung pag-iingat, ito po ay nagmumula lamang sa Panginoon. So, ibig sabihin, ano man ang sitwasyon at kalagayan ng ating buhay, dapat po tayong dumulog sa Panginoon sapagkat yung Panginoon lamang ang makakapagbigay ng tunay na kanlungan para sa bawat isa. Lagi po nating tatandaan, ang Panginoon ay mapagmahal. So, muli po, purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.